everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong Mama Mia sa panibagong araw na naman na ibinigay sa atin ng Diyos para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan for today's video. Hello po sa inyo. Maraming salamat at andito pa rin kayo at nakikinig sa akin, nanonood. Kung meron mang gustong manood, sige go. Hello po, maraming salamat at hindi niyo ako iniiwan sa ere. Sana lahat hindi nangiiwan, char. Bago natin simulan ang kwento natin for today's video, nais ko munang bumati sa lahat ng ating mga tagapakinig na hindi talaga nagsasawang mag-comment kahit na yung iba hindi pa rin nababasa ni Mama Mia. Maraming salamat po talaga. And syempre sa mga nakapag-subscribe na rin sa ating channel, maraming thank you. Sana ay nag-click din kayo ng notification bell dyan para naman lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas. Hello po sa ating mga suki na sina Evangeline Bautista all the way from Hong Kong. Hello din kay Daguplo Evelyn. Maraming salamat kay Celerino Remocaldo. Maraming thank you po dahil lagi pa rin kayong nandyan. Hindi pa rin iniiwan ang inyong one and only Mama Mia. Hello naman kay Gimaras Girl. Hi din kay Macbeth from Qatar. Hello din and maraming salamat sa pakikinig ni Lara. Jayran Yoraldin, maraming salamat sa iyo. Renz Ray Lay Vlogs, maraming thank you. Beth Laraga, hello po, maraming salamat. Jaime Rodriguez, thank you so much sa pakikinig. Anita Bendijo, watching all the way from Qatar. Maraming thank you po. Merly Labong, Elizabeth Liantos, maraming salamat sa inyo. Ayan, hello daw sa kay Mark Riel, Merdiha or Merdigia, tama po ba, from Abby's Thai Kitchen. Ay, ang sarap ng mga pagkain dito kasi Thai. Oo, masarap talaga yung mga Thai dishes. Thai dishes ha. Hi naman kay SP Amor Groyal. Maraming salamat Josephine Valerio. And sa lahat ng nakikinig sa atin sa Sampalucan, Taytay Rizal, hello po sa inyo. Eden, maraming salamat. May Mercy Denden from RDL Davao. Go Papaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi din kay Beth Laraga again, maraming salamat. And advance happy birthday. Hindi na advance kasi ngayon. Happy birthday, 11th birthday sa kaniyang anak. Hello po, happy birthday sa iyo. Hi naman kay Jerry na nakikinig din sa atin. Hello din sa mga taga Macau, yung ating mga silent listeners dyan, yung mga nagko-comment na wala namang pangalan, pero nagko-comment pa rin. Maraming salamat po. Hi kay Christina Sison, Gineto Ramos, Alda Amascual, Geraldine Rebenito, Carla Andrew Vlogs. Maraming salamat, Carla Andrew Vlogs. Oy, baka mag-asawa to, di kaya mag-ina, di kaya mag-partner, ano ba? Marilu Basmayor, maraming salamat. Margie Luhong all the way from Hong Kong. Hello din kay Suzanne Bandiola sa Hong Kong din. Joanne Kilang, maraming salamat. Working from Najran. Tama po ba pagkakabasa ko? Saudi Arabia. Hi din kay Ana May Kopyo. Maraming salamat. Hindi daw kumpleto ang kaniyang araw pag hindi niya tayo napapakinggan. Ako naman thank you talaga sa inyo at hindi kayo nagsasawang sumuporta kay Mama Mia. And syempre, sa araw na ito, isa na namang kwento ang ating pagsasaluhan. And this time, ito po ay kwentong pinadala sa atin ng isa nating tagapakinig na lalaki. Kayo po ba, meron na po ba kayong labis na pinagsisisihan sa buhay nyo? May mga tao na ba sa buhay nyo na tinitake for granted or tinook for granted ninyo na hanggang ngayon ay sising-sisi pa rin kayo kung bakit nyo nagawa ang mga bagay na yon? Naku, ating pakinggan ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa inyong paborito, ang Dear Mama Mia. Nandito ako, nakatayo sa tabi niya. Pinagmamasdan ng napakaganda niyang mukha. Pinagmamasdan habang natutulog siya, naligtas at walang inaalala. At habang ginagawa ko yun, nare-realize kong mahal ko ang babaeng ito.
pero huli na ang lahat. Dear Mama Mia, para po ito sa lahat ng mga taong may minamahal pero tinitake for granted naman sila. At sa mga taong minamahal na nga ng sobra pero binabaliwala pa nila ang mga taong umiibig sa kanila ng husto. Sana po may matutunan kayong leksyon mula sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Isang kwento na talagang nangyari sa buhay ko na hanggang ngayon ay sising-sising-sisi pa rin ako. Mama Mia, nakilala ko siya during sa isang youth summer camp taong 2011. Bago pa siya na member noon. So wala pa siyang masyadong kakilala other than her best friend na itago na lang natin sa pangalang Rina. At siya naman ay itago na lang natin sa pangalang Kate. Si Kate, Mama Mia, ay napakaganda. Napakaganda. Sobra-sobrang ganda. Yun bang parang malaanghel sa ganda? Maputi siya pero medyo pandak. Pandak pero maganda ang pangangatawan. Masarap kung tignan ang kanyang katawan. Malaki ang kanyang panlikurang bumper. Pero maliit naman ang kanyang hinaharap. Pero kahit na ganun, sexy pa rin siya. And the moment I saw her, nasabi ko talaga sa sarili ko na hindi pwedeng hindi ko siya makilala. Kaya gagawin ko ang lahat makapagkilala lamang sa magandang dilag na ngayon ko lamang nasilayan sa tanang buhay ko. Confident ako noon kasi wala naman talagang chicks na nakakatanggi sa akin. Wala namang chicks na hindi nahuhulog kapag dinadeskartehan ko na. In short, Mama Mia, never pa po akong naka-experience na mabasted. Never ko pa pong naranasan na baliwalain ng babaeng aking dinedeskartehan. Tawagin yun na lamang ako sa pangalang Mark. Siyempre, hindi ko yan tunay na pangalan. Nakatago po ang tunay kong pangalan para na rin sa aking kaligtasan. Gwapo po ako, Mama Mia. Hindi naman kaputian pero matangkad ako. Maganda ang aking tindig. Kumbaga masasabi nilang maihahalintulad ako sa artistang si Richard Gomez. Tall, dark, and handsome. Hindi naman po sa pagmamayabang pero yun talaga ang description sa akin ng karamihan ng mga babaeng nakikilala ko at syempre naisisiping ko. May kaya din ang pamilya namin when it comes to monetary. In short ay medyo may pagka-spoiled brat ako. Ibinigay lahat sa akin. Wala akong kailangang paghirapan dahil lahat ng meron ako ay ibinigay lang sa akin ng kusa ng aking mga magulang. Mama Mia, alam ko na marami po akong mabibiktimang babae. Mata pa lamang ako ay yun na ang sinasabi ng karamihan sa akin. Lalong-lalo na ng mga tiyahin ko at syempre ng aming mga kamag-anak. Pero Mama Mia, mas lalo pong dumami ang nahulog sa akin dahil marami po akong alam na gawin. Marami po akong talent kung tutuusin. Magaling po akong maggitara at magaling din akong tumugtog ng drums. May maganda din akong boses. Halos siguro nasa akin na lahat kung tutuusin. At isa na doon ang pagiging hambog. Mahangin kumbaga ang pagkatao ko. And sa dinami-dami kong babae, Mama Mia, hindi ko po maipagkakaila na ang dami-dami ko na ring nadala sa kama. Siping dito, siping doon. Kahit nga hindi kagandahan basta't nakasaya, ay sinisipingan ko. Kung ngayon na panahon, Mama Mia, siguro tatawagin ako ng karamihan na isang F-boy. So yun na nga, Mama Mia. Yun ang description ko sa akin at sa babaeng nakakuha ng aking atensyon.
Pasimple pa ako doon na lumalapit-lapit sa kanya. Pero syempre, Mama Mia, kakaiba siyang uri ng babae. Hindi siya katulad nung ibang mga babaeng dati kong nakilala. Kung yung iba, Mama Mia, matignan ko lamang at matitigan ko lamang ng konti at makindatan ay kinikilig na, si Kate ay kakaiba. Deadma po siya sa akin. Parang walang dating sa kanya ang kagwapuhan ko. Parang walang dating sa kanya ang karisma ko. Doon na ako muntikang nag-alala. Alam kong mahihirapan ako sa babaeng ito, sabi ko sa sarili ko. Suplada kasi siya kung titignan mo. Pero sabi naman ng kanyang best friend na si Rina ay mabait daw naman talaga si Kate. Sa hindi pa natatapos ang gabing yon nung una ko siyang makita ay nilapitan ko na siya. Kasi wala naman siyang kasama doon, Mama Mia. Wala siyang kasama, kaya lalapitan ko na sana siya. At mas lalo pa pong tumindi ang paglapit at kagustuhan kong makausap siya nung nakita kong papalapit sa kanyang direksyon si Rina. Eto na. Eto na ang magiging dahilan o alibay ko para lapitan siya. Syempre, nagpapanggap akong may kailangan kay Rina. Nagpapanggap akong may kailangang sabihin sa kanya at nagpapanggap akong may hinahanap. At dun ko na inintroduce ang sarili ko kay Kate. Mama Mia, ngumiti naman siya pagkatapos ay pinakilala rin niya ang kanyang sarili sa akin. Hi, ako nga rin pala si Kate, sabi niya. Napakagandang pagmasdan ng kanyang ngiti. Siguro yun na ang pinakamagandang ngiti na nakita ko sa tanang buhay ko. Nagkausap kami ng konti. Pagkatapos ay jamming-jamming kasama rin ang mga kaibigan ko. At siya rin at si Rina, which is kanyang best friend. Mama Mia, dun ko rin nadiskubre na magaling din palang kumanta si Kate at mahilig din pala siya sa pag-awit. Pero kahit anong gawin kong the move sa kanya, ay parang hindi ko nakikitang apektado siya sa mga movements ko. Parang hindi siya apektado sa mga diskarte ko. Hindi ko po nakikitang kinikilig siya sa tuwing nilalapitan ko siya. Hindi talaga siya katulad ng ibang babae na ang dali-daling pakiligin. Katulad ng ibang babae na ang dali-daling pangitiin. Yung ibang babae isang kindat lang. Kung hindi ko magiging girlfriend agad, ay matitira ko na kaagad at maikakama ko na. Patapos na ang camping nung mga panahon na yon at syempre kailangan na rin naming umuwi sa syudad. Mama Mia, sa ilang gabi na magkasama at magka-jam kaming dalawa ni Kate, sa last day ko na nakuha ang kanyang cellphone number. Iba talaga siya eh. Hindi talaga siya katulad ng iba na nagkakandara pa panghingin ang contact number ko. Siya, kahit anong pahangin ko ay hindi niya binibigay hanggang nung last night na magkasama kami. Nung nakauwi na kami, pagdating ko sa bahay ay agad-agad ko siyang tinext. Inad ko rin siya sa kanyang Facebook account. Syempre, finalo ko rin siya sa Twitter at sa kanyang Instagram. Hindi naman ako stalker, Mama Mia, at hindi talaga ako mahilig man-stalk. Pero sa kagustuhan kong makuha siya, sa kagustuhan kong mapasagot siya, at sa kagustuhan kong magustuhan rin niya, ay kailangan ko siyang mas makilala pa. Para malaman ko kung papaano ba ang gagawin kong diskarte para mahulog rin siya sa akin. Hindi kasi siya katulad ng iba eh. Kaya dapat ibahin ko rin ang style ko pagdating sa kanya. Lumipas ang ilang mga araw. Nagre-reply din naman siya sa mga text at tawag ko, Mama Mia. Hanggang sa naging constant textmate at callmate na kaming dalawa ni Kate. Pero, hindi lang talaga siya ang tinatawagan ko noon. Hindi lang talaga siya ang dinedeskartihan ko noon. Marami sila. Alam kong tumataas na ang kilay ng ilan sa mga nakikinig ngayon sa kwento ko. Pero yun ang katotohanan. Hindi talaga ako napirme sa isang babae. Oo, Mama Mia, ako yung tipikal na tinatawag nilang playboy.
Dahil kapag meron talagang butas ay talagang pinapasukan ko. Kapag merong pwedeng tikman ay talagang tinitikman ko. Kaya naman naaamin ako sa inyo, Mama Mia, hindi lang po nag-iisa si Kate nung mga panahon na yon na dinediskartihan ko. Hanggang isang gabi ay sinabihan ko si Rina na kung pwede ay sumama sila sa amin na mag-inom kasama ng mga barkada ko. Pumayag naman si Rina. Sabi ko pa sa kanya kung pwede niyang isama si Kate ay gawin niya. Sa walang pag-aalinlangan ay pumayag naman si Rina na ayain si Kate. Buti na lang talaga at libre din si Kate nung gabing yon kaya napapayag rin siya ni Rina na sumama sa amin. Dun ako nagulat. Kakaibang Kate po ang nakita ko. Hindi yung Kate na nakita at nakilala ko sa campsite. Ang Kate na nakikita ko ngayon ay parang ibang babae. Mama Mia, malakas din palang uminom ng alak si Kate at mahilig din siyang manigarilyo. Kaya naman nasabi ko nun sa sarili ko, hindi pala lahat ng first impression ay tama. Siguro ganun lang talaga ang aura ni Kate pero baka tulad din siya ng ibang babae. Baka sa umpisa lang nagpapahirap pero easy to get lang din naman. Mama Mia, sinabi ko pa sa sarili ko na hindi matatapos ang gabing yon nang hindi kami nagkakaroon ng relasyon dalawa ni Kate. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Nung matapos na kami sa aming inuman, ay sinama ko si Kate sa isa sa pinakasikat na fast food chain sa lugar namin. Siyempre dahil medyo nakainom na kami, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Hinawakan ko na ang kamay niya at magkahawak kamay na kami habang naglalakad, holding hands while walking. At habang naglalakad din, Mama Mia, ay padahan-dahan din akong lumalapit sa kanya hanggang sa inaakbayan ko na siya. Hinahalikan ko na ang kanyang pisngi. At pagkatapos nga naming kumain dun sa may fast food chain ay pumayag na rin siya na pupunta kaming dalawa sa bahay namin. Kami lang at walang ibang kasama. Inaya pa siya noon ni Rina na umuwi na. Pero nagdahilan si Kate at ang sabi ay may itatanong pa siya sa akin. Sabi ko naman kay Rina, ako na rin ang maghahatid kay Kate sa bahay nila. Tinignan pa ako ng masama ni Rina. Mark, ikaw ha, ayusin mo yan. Warning niya sa akin. Ngumiti lang ako at syempre kinindatan siya. Walang nagawa si Rina dahil si Kate na mismo ang nagdesisyon na sumama sa akin. Pagdating namin sa bahay namin ay pumasok agad kaming dalawa ni Kate sa kwarto ko. Mama Mia, hindi ko na nga pinatagal pa ang mga pangyayari. Agad-agad ko na siyang neromansa. Binigay ko talaga sa kanya lahat ng mga natutunan ko. Lahat ng alam ko pagdating sa pagpapaligaya ng babae at pakikipagtalik ay binigay at pinakita ko kay Kate. Neromansa ko siya ng maigi. Hanggang sa wala nang nagawa si Kate kundi ang umungol na lang ng umungol. Hanggang sa may nangyari na nga sa aming dalawa. Mama Mia, muntik pa akong mapasigaw nung matapos ako. Sabi ko nga, hindi talaga ako mahihirapan sa kanya eh. First impression ko lang pala, yung pagiging tingin ko ay hard to get ni Kate. Si eto nga, bago pa niya ako sinagot at bago pa kami naging mag-on, ay agad na siyang pumayag na pumasok sa kwarto ko. At agad rin niya akong pinayagan na pumasok sa pagkababae niya. At mula nga noon, Mama Mia, ay naging kaming dalawa na ni Kate. Wala nang masyadong ligawan pang nangyari. Smooth naman ang relationship naming dalawa ni Kate. Wala namang naging problema. Magaling naman kasi talaga akong magtago ng mga secret side chicks ko. Magaling po ako dumiskarte para wag mahuli. Siguro dahil sanay na ako sa mga diskarting ganon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ng pagiging magkarelasyon naming dalawa ni Kate. Totoo din pala, Mama Mia, na kahit gaano kakagaling magsinungaling,
At kahit gaano ka kasanay magtago, meron at meron talagang lalabas sa mga tinatago mo. Nag-uumpisa nang makadiskubre si Kate ng mga bagay-bagay tungkol sa akin. Mama Mia, alam na niya na kung hindi kami magkasamang dalawa ay may iba akong kasama. Alam na niya na meron akong ibang babae bukod sa kanya. Alam niyang may karelasyon akong iba. Alam niyang may nakakasiping akong iba. Oo, mag-boyfriend at girlfriend kami. Pero, Mama Mia, may iba't iba din akong girlfriend sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang mga paaralan. Hanggang iyak lang talaga ang nagagawa ni Kate noon kapag may nadidiskubre siya tungkol sa akin. Kapag may nalalaman siya, may nababasa siya o may mga nagsusumbong sa kanya ay talagang umiiyak lang siya. At ako syempre may pahag-hag kuno, may pagsisisi kuno at may pag-iyak-iyak kuno. Pero I was honestly irritated, Mama Mia. Lagi akong naiirita kapag nakikita kong umiiyak si Kate. Ilang buwan din kaming ganon. Ilang buwan din siyang umiiyak. Ilang buwan din siyang hindi mapakali. Pero bilib na bilib din ako kay Kate, Mama Mia. Sa lahat ng mga babaeng nakasiping at naging karelasyon ko, siya po ang pinakamatapang na babae. Siya ang hindi talaga sumuko sa akin. Yung iba, ilang beses ko lang lokohin, ay sila na mismo ang makikipaghiwalay at hahanap ng ibang lalaking magmamahal sa kanila. Pero si Kate, parang wala siyang balak na give up sa akin. Parang wala siyang balak na sukuan ako. Parang wala rin siyang balak na sukuan ang relasyon naming dalawa. Itong si Kate, Mama Mia, galing po siya sa isang broken family. At ang kanyang ama po ay kilalang adik sa kanilang lugar. Ang kanyang mama naman ay kilala din na iba't ibang lalaki ang nakakasiping at nakakarelasyon. Only child din si Kate, Mama Mia. May kaya din naman ang pamilya nila. Kaya ang totoo niyan ay maganda din ang paaralan na kanyang pinapasukan at isa din yun sa pinakamahal na paaralan sa aming lugar. Mama Mia, dun nakatira si Kate kasama ang kanyang ama. Pero palagi din itong wala dahil nasa trabaho ito at nasa mga negosyo. Si Kate naman ay lagi lang naiiwan sa kanyang mga yaya. Ang kaniyang ama naman, Mama Mia, ay meron ding ibang mga lalaki. Meron ding ibang mga babae. At huli na nung nalaman nila na ang kaniyang ama ay bisexual pala. May iba din itong mga lalaki na kasama. Ibig sabihin, Mama Mia, problematic talaga ang pamilyang kinalakihan ni Kate. Siguro yun ang dahilan kung bakit hindi siya nag-give up sa akin. Siguro ayaw niya na may mawala na naman sa buhay niya. Kaya kahit siguro nahihirapan na siya, kahit siguro panay na ang iyak niya sa akin, ay hindi pa rin siya humihinto. Pumapayag pa rin siya na kaming dalawa pa rin kahit na niloloko ko siya. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, yun pa rin ang gawain ko. Yun pa rin ang mga bisyo ko. Alak, babae, syempre pakikipagtalik. Kaming dalawa pa rin ni Kate at meron pa rin kaming relasyon. Hindi pa rin siya sumusuko, Mama Mia. Marami na ang nagsasabi kay Kate at marami rin siyang nakikita sa kanyang Instagram at Twitter na mga ebidensya patungkol sa pagiging playboy ko, patungkol sa pagiging manloloko ko. Yun pa rin ang lagi naming pinag-aawayan dalawa. Yun pa rin ang lagi niyang iniiyakan. Lagi ko siyang sinasabihan na duda lang siya ng duda, pero ang totoo ay tama naman talaga lahat ng pagdududa niya. Kulang pa nga eh. Ang dami pa nga kung tutuusin. Mama Mia, sa dami ng pinagdaanan naming dalawa ni Kate at sa dami ng pagkakataon na nalaman niya na meron akong ibang babae ay nandyan pa rin siya. Hindi pa rin niya ako iniiwan.
Hindi pa rin siya umaalis at hindi pa rin siya nananakot sa akin ng hiwalayan. Wala pa rin nagbago sa pagkikitungo at pagmamahal niya sa akin. Sweet na sweet pa rin si Kate sa akin at grabe pa rin kung mag-effort at mag-alala at magmahal. Sagad na sagad talaga ang pagmamahal ng babaeng ito para sa akin. At yun siguro ang naging dahilan kung bakit nasanay ako, kung bakit namihasa ako. Naisip ko noon na hindi talaga kakayanin ni Kate na iwanan ako. Hindi niya kakayanin na sukuan ako at ang relasyon naming dalawa. Kaya kahit siguro anong kalokohan ang gawin ko, kahit siguro anong playboy ang gawin ko at panlolokong ibigay ko sa kanya, ay hindi niya pa rin ako iiwanan. Hanggang sa lumipas din ang another 1 year, so bali 2 years na Mama Mia. Dun ko pa pinakilala sa parents ko si Kate. Dun pa rin niya ako pinakilala sa kanyang ama. Wala namang naging problema dahil tanggap naman kami sa bawat sides namin. Welcome na welcome si Kate sa pamilya namin at ganun din naman ako sa bahay nila. Pero kahit na ganun, kahit na pinakilala ko na siya sa mga magulang ko, at kahit na 2 taon na ang relasyon namin, ay wala pa ring nagbago. 2 taon. Pero siguro hindi na mabilang sa kamay at paa ng mga daliri ni Kate kung ilang beses niya akong nahuli na may ibang kinakalantari, na may ibang sinisiping at may ibang dinediskartihan. Mama Mia, 2 taon na naman ang nagdaan. Wala pa ring pinagbago. Bali 4 years na noon ang relasyon naming dalawa. Ganun pa rin ako. Hindi nag-mature. Hindi nagbago at ako pa rin yung playboy at F-boy na lalaki na may isang babaeng girlfriend na napakamartir at nagpapakatanga para sa pagmamahal ko sa kanya. Ewan ko kung bakit ganun na lang talaga ako kamahal ni Kate. Ako Mama Mia, ang totoo ay parang ako na lang ang nagsasawa sa tuwing lagi siyang umiiyak sa harapan ko kapag may nakikita at nahuhuli na naman siyang kalokohan ko. Ilang beses ko siyang sinabihan na i-give up na lang ang relasyon namin. Pero ayaw niya. Sinabihan ko siya na kapag hindi na niya kaya ay bumitaw na siya. Pero sabi niya kakayanin niya. Sabi ko sa kanya, kapag nasasaktan na siya, ay iwanan na niya ako. Pero hindi pa rin Mama Mia. Hindi pa rin niya ako binitawan. Kung ganun pa rin ako ay ganun pa rin si Kate. Matatag pa rin ang paniniwala niyang magbabago ako. Matatag pa rin ang paniniwala niyang siya pa rin ang endgame ko. Mama Mia, nagtiis si Kate sa lahat ng mga kagaguhan ko sa bahay at sa buhay. Alam kong mahal na mahal niya talaga ako. Pero ako, hindi ko maramdaman noon na mahal ko siya. Binabaliwala ko lamang siya pati na lahat ng efforts ko sa kanya. Siguro dahil nga hindi ko siya mahal o dahil nga sanay ako at alam kong hindi niya ako kayang iwanan. Mama Mia, May 23, taong 2015. Hindi ko talaga malilimutan ang araw na ito. Ang akala ko kasi sa araw na ito, Mama Mia, ay nasa Singapore pa ang girlfriend ko. Nagpunta kasing Singapore si Kate kasama ang kanyang mga pinsan. Nagbakasyon siya doon. Mama Mia, ang totoo niyan ay kaming 2 naman ang nagplano nun. Pinayagan naman ako ng mga magulang kong mag-travel papuntang Singapore. Dahil ang sabi nila ay deserve ko naman yun dahil graduate na ako sa wakas ng college. Ilang beses din akong nagpabalik-balik sa kolehiyo, Mama Mia, dahil paiba-iba ng kurso ang kinukuha ko. Kaya nung makatapos na ako at makagraduate sa wakas, ay niragaluhan ako ng mga magulang ko ng trip sa kung saan mang country na gusto ko. At yun nga ang plinano naming 2 ni Kate. Pupunta kami ng Singapore. Pero hindi po ako tumuloy, Mama Mia, dahil may isa na namang babaeng nakakuha ng atensyon ko. May isa na namang babaeng dinediskartihan ang playboy na ito. Talaga?
bakit di ka naman sasama sa akin? Tanong pa ni Kate. Biglaan kasi, may lakad kami ng mga pinsan ko. Love naman, ang tagal na nating pinaplano to oh. Tapos di ka sasama? Pasensya ka na love, alam ko naman mag-e-enjoy ka rin doon dahil nandun naman ang mga pinsan mo, di ba? Walang nagawa si Kate, Mama Mia. Kahit na ipilit pa niya ang gusto niya na sumama ako sa kanya, ay hindi talaga ako sumama. Dahil ang gusto ko noon ay maikama yung babaeng natitipuhan ko na naman. Itago natin siya sa pangalang Jenny. The night before that day, Mama Mia, ay galing po kami sa isang bar ni Jenny. Umuwi kami sa bahay ko as usual tulad ng ginawa ko noon kay Kate. At dun ko siya ginalaw. Dun ko siya ikinama. Dun ko siya isiniping, Mama Mia. At gustong gusto ko naman ang mga nangyari dahil napakagaling ni Jenny pagdating sa kama. Napakagaling din niyang magpaligaya ng lalaki. Kaya Mama Mia, nagsiping kami buong gabi, buong magdamag. At dun na rin nagpalipas ng gabi si Jenny. Kinabukasan, Mama Mia, ay naabutan pa kaming dalawa ni Kate. At sorpresang sorpresa talaga ako noon. Pero hindi rin ako at hindi lang ako ang nasorpresa, Mama Mia. Nasorpresa din si Jenny at pati din naman si Kate. Dahil walang alam si Jenny tungkol kay Kate, Mama Mia. Wala ding alam si Kate tungkol kay Jenny. Ang dami-daming dala noon ni Kate. Ang dami-dami niyang dala. Pagkakita namin sa kanya ay nakatayo lang siya sa pintuan ng kwarto ko. Tinitigan lang niya kami. Pagkatapos noon ay inayos pa niya ang mga bitbit niyang gamit at saka binalik niya ang kanyang tingin sa amin. And just like old times, kapag nahuhuli niya ako, ay nag-uunahan lang sa pagtulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Iyak lang ang nagawa niya and then she walked away. Ako naman, Mama Mia, ay hindi ko siya hinabol. Ni hindi ko siya tinext or tinawagan dahil alam ko naman na siya lang din ang lalapit sa akin. Ganun naman kasi kami lagi ni Kate. Kapag nag-aaway kami dahil nahuhuli niya ako na may ibang babaeng kinakalantari, Mama Mia, siya pa rin ang lalapit sa akin. Siya pa rin ang magsusorry sa akin. Siya pa rin ang makikipag-usap. Siya pa rin ang magsasabi na ituloy namin ang aming relasyong dalawa dahil hindi niya kayang wala ako. Kaya nasanay ako na ganun. Ang totoo niyan ay dun ako nagpaliwanag kay Jenny. Si Jenny naman ay nagalit sa akin at sinampal ako pagkatapos ay nagbihis siya at umalis. Sumunod siyang lumabas kay Kate. Mama Mia, ako naman sabi ko, ayos lang. At least natikman ko na si Jenny. Meron pa namang ibang babae dyan eh. Meron pa naman akong babaeng matitikman. Sayang nga lang dahil magaling pa naman si Jenny sa kama. Mas magaling sa lahat ng mga babaeng naikama ko na. Ang ginawa ko na lang ay naligo ako. Memorize ko na rin naman si Kate. Alam na alam ko na ang galawan niya. Ilang oras lang o baka bukas magte-text na ito at tatawag o di kaya na may pupuntahan ulit ako sa bahay. Akala ko yun ang mangyayari. Akala ko, Mama Mia, yun ang susunod niyang gagawin. But I was wrong. I was so effing wrong, Mama Mia. May 27, 2015, ang araw na tuluyang nakapagpabago sa akin. Nandun nga kaming dalawa ng bago ko na namang babae. Dun kami sa club. Meron na naman akong nakilala. Siyempre sayaw-sayaw, halikan na para bang walang ibang tao sa paligid namin. Naghahalikan pa kaming dalawa sa dance floor. Hindi na rin yun bago ang ganong eksena sa ganong klasing mga bar na pinapasukan ko. Lahat naman ng mga kabataan na nandoon ay nandun para magliwaliw, para mag-enjoy, para gumawa ng mga hindi tamang desisyon.
At yun ang ginagawa ko nung gabing yun. Nakikipaghalikan, nakikipag-make out sa babaeng kakakilala ko pa lamang. Mama Mia, halos maghubad na kaming dalawa noon. Wala kaming pakialam sa mga taong nandoon. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang init ng aming mga katawan. Pumunta kami ng CR dalawa at syempre may nangyari sa amin doon. Quickie lamang kung baga. At pagkatapos naming mag-quickie sa CR ay bumalik kami. Tagay na naman, inuman na naman at sayawan na naman. 2:00 na ng madaling araw. Nakita akong tumatawag sa cellphone ko si Kate. Nagbabibrate kasi yun, Mama Mia, kaya naman kinuha ko sa may bulsa ko. At nung makita ko ang mukha ni Kate at ang pangalan niyang nakarehestro, ay ngumiti ako. Napakalaki ng ngiti ko. Eto na, tumatawag na siya. After 4 days. Mama Mia, yun ang unang beses na umabot ng 4 na araw na hindi ako tinawagan o kinontak ni Kate. Natuwa ako nung tumatawag siya. Natuwa ako dahil naisip kong grabe talaga ang dating ko sa kanya. Grabe talaga ang karisma ko dahil hindi niya talaga nakakayang i-let go ako. Akala ko pa nga nung una kakayanin na niya. Akala ko pa nga hindi na siya tatawag pero eto. 4 days na hindi niya ako tinawagan. Nag-alala na nga ako. Nag-umpisa na dahil akala ko yun na yun. Akala ko tuluyan na niya akong iiwanan na tuluyan na siyang makikipaghiwalay sa akin. Ang totoo niyan, sinabi ko sa sarili ko, siguro kung magwa 1 week na hindi ako kokontakin ni Kate ay kokontakin ko na siya. Pero nakampante pa rin ako. Dahil alam ko na hindi niya kayang wala ako. Lumabas ako ng bar. Pagkatapos ay sinagot ko ang tawag niya. Nagkausap kaming dalawa. Hinanap niya ako at tinanong niya kung nasaan ako. I told her where I was, Mama Mia. Tinanong pa niya kung may kasama ako. Siyempre, dahil gwapong-gwapo ang tingin ko sa sarili ko, ay sumagot ako ng oo. Oo, may kasama akong babae. Pagkatapos kong sabihin sa kanya yon, ay pinutol na niya ang tawag. May napansin ako sa tono ng boses niya. Alam kong galing siya sa kakaiyak. Napakatamlay ng kanyang boses. After that phone call, Mama Mia, ay iniwanan ko na ang babaeng nakasex ko doon sa bar. Pati na rin ang mga friends ko na nandoon pa. Hindi na ako nagpaalam at umuwi na ako ng diretso sa bahay. Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, ay natulog agad ako. Dahil inisip ko noon na kinabukasan o kapag sumikat na ang araw, ay pupuntahan ko sa bahay nila si Kate. Sabi ko noon sa sarili ko, pupuntahan ko siya. Hindi ko na matiis eh. Hindi pwedeng wala akong gawin. Dahil sa narinig kong tono ng boses niya, Mama Mia, ay parang pagod na siya. Parang gusto na niyang i-give up ang lahat sa aming dalawa. Doon ko unti-unting na-realize na hindi pwedeng mawala si Kate sa akin. Siya ang aking safe haven. Kumbaga, mawala na ang lahat ng babae. Ayos lang basta nandyan lang si Kate. Mama Mia, habang natutulog ako noon, ay bigla-bigla akong nagising. Pagmulat ng mga mata ko ay nakita ko si Kate. Nasa gilid siya ng kama ko at nakaupo lamang. Nung tinignan niya ako, ay ngumiti ako sa kanya. Nag-hi ako sa kanya. Pagkatapos, sinabihan ko siyang miss na miss ko na siya. Ngumiti lang siya sa akin, Mama Mia. At ang ngiti na yun ay nagpaalala sa akin nung unang gabi na nagkakilala kaming dalawa. Nung unang gabing nasilayan ko kung gaano siya mas lalong gumanda nung nakangiti siya. Nung una ko siyang masilayan. Napakaganda niya. Doon ko na-realize na hindi ko kayang mawala si Kate. Hindi ko kakayanin kung tuluyan niya akong iiwanan. Kaya naman, ang ginawa ko ay hinila ko lamang siya
patabi sa akin at saka niyakap. Hindi ko siya sinipingan nung gabing yun. Niyakap ko lamang siya at naramdaman ko ang kakaibang klase ng kaligayahan. Kaligayahan sa kaalaman na siya ay akin lamang. Nagising ako mga around 9:00 na ng umaga. Pagkagising ko ay wala na si Kate sa tabi ko. Bumangon ako pagkatapos ay hinanap ko siya sa buong bahay. Tinanong ko pa ang nanay ko dahil naabutan ko siyang kumakain pa sa may mesa. Tinanong ko siya kung nakita ba niya si Kate pero sabi niya ay wala daw. At sabi naman ng mga kasambahay namin ay hindi raw pumunta si Kate sa aming bahay. Sinabihan ko o tinanong ko lahat ng mga tao dun sa bahay kung may nakapansin ba sa kanila o nakakita man lang sa kanila kay Kate. Kasi umalis siya nang walang paalam eh. Pero pare-pareho ang sagot ng mga tao sa loob ng bahay namin. Sabi nila hindi nila nakita si Kate at walang Kate na dumating nung madaling araw. Mama Mia, bumalik ako sa kwarto ko. Tinawag pa nga ako noon ng mama ko para mag-breakfast na pero sabi ko, kukunin ko na lamang muna ang cellphone ko. Nagtataka kasi ako. Bakit biglang nawala si Kate nang hindi man lang nagpaalam sa akin o kahit sino sa bahay namin? Tinignan ko ang cellphone ko at baka nag-iwan siya doon ng mensahe. But nung dumating ako Mama Mia, ay wala namang mensahe mula kay Kate. Ang natanggap ko na lamang ay mga notifications na marami akong missed calls mula kay Rina, sa best friend ni Kate. At syempre mula sa mga kaibigan rin niya at lalong-lalo na sa kanyang ama. Nagtaka ko noon nung mga panahon na yon. Hindi naman tumatawag sa akin ang tatay ni Kate at lalong hindi rin tumatawag sa akin si Rina. Bakit kaya kung sino-sino na lang ang tumatawag sa akin noon? Nakaramdam ako ng kakaiba Mama Mia. Tinawagan ko si Rina pero hindi siya sumasagot. Naisip kong baka galit siya sa akin kaya ginaya niya ang hindi ko pagsagot sa mga tawag niya. Nakasilent kasi ang phone ko noon. Oo't naka-vibrate naman ito pero hindi ito malapit sa kama ko. Naiwan ko ito sa may cabinet. Sa ibabaw ng cabinet ko kaya siguro hindi ko napansin ang mga tawag sa akin ni Rina. Nung hindi sumagot sa akin si Rina Mama Mia ay nakaramdam ako na may nangyayaring hindi maganda. Kaya nagmadali na akong umalis ng bahay at pinuntahan si Kate sa bahay nila. Pagdating ko doon Mama Mia ay wala si Kate. Tanging yaya lang niyang nandoon. Umiiyak. Mugtong-mugto ang mga mata. Nung makita niya ako ay mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Nung tinanong ko siya kung nasaan si Kate ay mas lalo siyang ngumawa. Para siyang isang bata na naagawan ng kung anong laruan, naglabis talaga ang pag-iyak. Mas lalong tumindi ang pag-iyak niya Mama Mia. Ate, nasaan si Kate? Naiirita ko ng tanong sa kanya dahil hindi siya makasagot sa akin ng maayos. Kumalma ka nga muna, hindi ko naiintindihan ang mga pinagsasabi mo eh. Sabi ko pa. Andun sila lahat sa ospital. Yun ang naiintindihan ko sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig habang patuloy pa rin siya sa pagngawa at pag-iyak. Sabi pa nila Mama Mia, tinatawagan daw ako ng maraming tao pero hindi daw ako makontak at hindi daw ako sumasagot. Hindi na ako nagtanong kung anong nangyari. Tinanong ko na lang kung nasa ang ospital sila at dali-dali na akong pumunta doon sa ospital na sinabi ng yaya ni Kate sa akin. Tinawagan ko ulit si Rina kasi baka magkasama silang dalawa ni Kate sa ospital. Pero this time Mama Mia ay sumagot na siya. At ang tanging naging sagot niya sa akin ay nandun daw sila sa morgue. Hindi pa nga ako nakakapagtanong kung anong ginagawa nila sa morgue ay hinang up na niyang phone at pinatay na niya. Mama Mia, kakaibang kaba ang naramdaman ko noon. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko.
Grabe ang dasal ko sa lahat ng mga santong kilala ko at syempre lalong-lalo na sa Diyos. Habot langit talaga ang dasal at pakikiusap ko na sana walang nangyaring hindi maganda kay Kate. Naisip ko noon na baka nasagasaan siya o baka napagtripan siya nung umuwi siya sa bahay nila. Baka napagtripan siya at baka umalis siya sa bahay nila para sunduin ako sa bar na yon o kung saan man. O baka umuwi siya galing sa bahay namin at napagtripan siya ng kung sino. Mama Mia, grabe po ang panghihina at pangmumutla ko habang nagdadrive ako. Hindi ko na lubos maisip noon ang mga sasakyan na pwede rin akong banggain sa daan. Ang bilis-bilis ng takbo ko. Sana hindi si Kate. Sana hindi siya ang nasa morgue. Sana hindi lang talaga siya. Pagdating ko sa morgue, Mama Mia, ay halos mawalan ako ng ulirat. Halos lumabas sa katawan ko ang kaluluwa ko. Mama Mia, yung katawan ko, parang wala ng buto. Parang wala ng skeleton. Nakaluhod ako, Mama Mia, pagkakita ko sa wala ng buhay na katawan ng girlfriend ko. My Kate's beautiful body. Wala na. Wala ng buhay. Nanlalamig na. At may tama siya ng baril. Gustong gusto ko siyang lapitan, Mama Mia. Gustong gusto ko siyang yakapin. Gustong gusto ko siyang gisingin. Gustong gusto kong sabihin sa kanya na wag muna siyang mawawala at hayaan niya muna akong bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sa lahat ng mga kasalanan ko. Gustong gusto kong sabihin sa kanya na andito na ako. Ang lalaking matagal niyang inaantay. Ang lalaking matagal niyang dinadasal na siyang magmahal sa kanya. Heto na ako, ang bagong version ng Mark na matagal na niyang ipinagdasal. Gusto kong sabihin sa kanya na ligtas na siya dahil nandun na ako. Na wala nang makakapanakit sa kanya at lalong-lalong hindi ko na siya sasaktan ulit. Na siya na lang. Na siya lang talaga. Pero huli na ang lahat, Mama Mia. Huli na ang lahat para sa aming dalawa. My love. My girl. Mama Mia, mas lalo akong nalugmok nung malaman ko ang dahilan ng pagkawala ni Kate sa mundong ito. Siya pala mismo, Mama Mia, ang kumitil sa sarili niyang buhay. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Binisita pa niya ako sa bahay eh. Magkayakap pa kami at sabay na natulog. Pinuntahan niya ako sa bahay kaninang madaling araw. Magkatabi pa kaming dalawa at magkayakap, pero nung magising ako ay wala na siya sa tabi ko. May narinig silang alingaw-ngaw ng baril. Around 3 a.m. siguro yon. Pagsabi nila, hindi na raw siya umalis ng bahay at sa loob ng kwarto niya mula nung makarating siya galing Singapore. At anong sinasabi mo dyan, Mark? Anong sinasabi mong pumunta siya sa inyo? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Kate sa akin. At dun ko na-realize, Mama Mia, yung Kate na nakasama ko, yung Kate na nayakap ko habang natutulog kaming dalawa, lahat ng yun ay panaginip lang pala. Ang pagpunta niya sa bahay namin at pagpunta niya sa kwarto ko at pagtabi niya sa akin, lahat ng yun ay panaginip lang. Hanggang sa dumating ang best friend niyang si Rina. Galing pala ito sa information ng ospital. Mark, buti naman at nandito ka na. Ikaw ang huling taong tinawagan ni Kate bago niya gawin ang bagay na yon. Bago niya kitlin ang sarili niyang buhay. Hindi ka ba nakapansin ng kakaiba sa kanya habang kausap mo siya? Paanong hindi mo nalaman? Paanong hindi mo napansin? Alam mo ba kung anong ginawa niya sa Singapore? Alam mo ba yun? At alam mo ba na may depresyon si Kate? Alam mo ba na may anxiety siya?
at clinically depressed siya? Mama Mia, gulat na gulat ako noon sa mga nalaman ko. Oh, nagulat ka sa mga nalaman mo? Well, ako hindi na nagulat sa naging reaksyon mo. Siguro hindi sinabi ni Kate sa'yo ang tungkol sa sakit niya, no? Dahil alam mo kung bakit, Mark? Dahil ayaw niyang mawala ang natatanging tao na sa tingin niya ay ang tanging may dahilan kung bakit nabubuhay pa siya. Ang tanging dahilan kung bakit ginugusto pa niyang mabuhay at ginugusto pa niyang gumising sa araw-araw. Ang lalaking hindi naman worth it. Ang lalaking hindi naman deserving. Ewan ko ba kung anong nakita ni Kate sa'yo? Bakit lagi siyang nagpapakatanga sa'yo at bakit labis kanyang minamahal? Alam ko kung anong ginawa mo sa kanya, Mark. Sinabi sa akin lahat ni Kate. Lahat. Umiyak ako ng umiyak noon, Mama Mia, habang sinusumbatan ako ni Rina. Napakawalang kwenta mong lalaki. Alam mo naman ang pinagdaanan ng tao, di ba? Alam mo naman na hindi siya masaya sa buhay pamilya niya. Alam mo naman na ang dami-dami niyang problema, ang dami-dami niyang trauma, tapos dumagdag ka pa. Nabis na ang naging iyak ko nun, Mama Mia. O ano ngayon? Nagsisisi ka? Sising-sisi ka sa mga nangyari? May magagawa pa ba yung pagsisisi mo, Mark? Kung sana pwede lang na isakripisyo mo yung buhay mo kapalit ng buhay ni Kate para mabuhay siyang muli, ginawa ko na, Mark. Minura ako ng minura ni Rina, Mama Mia. Labis ang pagmumura niya sa akin. Ako naman ay hindi na makapagsalita nung mga panahon na yon. Hindi ko na malaman kung ano ang gagawin ko. Hindi ko na malaman kung papaano. Sobra talaga ang naging paghihirap ko noon. Sobra. Hindi ako makapagsalita. I was speechless. I went blank after malaman ko ang lahat. Mama Mia, hindi lang pala depression ang meron si Kate. Meron din siyang sakit sa puso. Doon ako nagsisisi. Napakawala kong kwenta. Halimaw ako. How could I take her for granted? All she ever did to me was love me. She took care of me more than my parents ever had. Lagi siyang nandyan para sa akin. Hindi niya ako iniwanan. At ang ginawa ko lamang ay saktan siya ng paulit-ulit-ulit. Umuwi ako ng bahay noon na lutang. Walang tigil ang pagtulo ng mga luha mula sa aking mga mata. Naligo ako, Mama Mia. Nagpalit ako ng damit. I had to be there. I had to be with her. Pagkatapos kong magpalit ng damit, ay umalis agad ako ng bahay. Pinuntahan ko ang lugar kung saan ibinurol ang katawan ni Kate. I stood by her. Nandun ako sa tabi niya, nakatayo. Tinitignan ng napakaganda niyang mukha. Ang mukha niyang maganda na natutulog na parang ligtas at walang inaalala. At doon ko na-realize ang lahat. Mahal na mahal ko siya. But it was too late. Huli na nung ma-realize ko ang mga bagay na yon. Ibinigay sa akin ni Rina ang cellphone ni Kate. Sabi niya, basahin ko raw ang mga nasa notes ni Kate na isinulat niya para sa akin. Mark, love, please wag mong sisihin ang sarili mo kung ano man ang gagawin ko ngayon. Wag na wag mong iisipin na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Mark, ikaw lang ang tanging rason kung bakit ako nabubuhay pa. Pero sa ngayon hindi ko na kaya ang sakit eh. Hindi ko na kinakayang paulit-ulit na masaktan. Things happened. Alam mo kung gaano ako kagulo. Alam mo kung gaano kagulo ang buhay ko. I'm so sorry for doing this. Hindi kita gustong parusahan. I'm sorry for I am about to leave you. Mahal na mahal kita, love. Hanggang kamatayan.
Mama Mia, ang dami kong nagawang hindi maganda kay Kate. Ang dami-dami kong kalokohan. Imagine, 4 na taon. 4 na taon kaming magkarelasyon pero hindi ko man lang na-notice at hindi ko man lang napansin na depressed pala siya clinically at may sakit pa siya sa puso. Napakamakasarili ko. Selfish ako masyado. Ang tanging inaalala ko lamang at tanging minamahal ko lamang ay ang sarili ko at ang sarili kong kaligayahan. Hindi ko man lang pinahalagahan ang pagmamahal na binibigay sa akin ni Kate. Hindi ko man lang napansin na nagsisigaw na pala siya para sa tulong ko. Lahat kami may nakita, lahat kami may napansin pero lahat din kami walang ginawa. Wala kaming ginawa sa problema niya. Wala kaming ginawa para tulungan siya. Wala kaming ginawa para maisip niyang hindi siya nag-iisa. We took her for granted. Totoo nga talaga ang sinasabi nila na ang pagsisisi ay lagi na lang nasa huli. I should have treated her better. Kung sana inayos ko lang ang trato ko sa kanya. Kung sana pinahalagahan ko lang siya, sana buhay pa siya ngayon. Sana kasama ko pa siya. Siguro nga, kung pinahalagahan ko lang siya, kung na-realize ko lang ng mas maaga na mahal ko siya, siguro baka kasal na kaming dalawa ngayon. Baka meron na rin kaming mga anak at baka bumubuo na kami ng isang masayang pamilya. Mama Mia, alam ko, parang pang MMK o parang pang teleserye ang naging buhay ko, ang naging karanasan ko kasama si Kate. I had second thoughts, Mama Mia, about sharing this part of my life. Pero matapos kong malaman at matapos kong makita ang sunod-sunod na kaso ng pagkitil ng sariling buhay na nasa balita at syempre nasa Facebook page ko at sa Facebook timeline ko, naisip kong baka kailangan kong i-share ang mga naging karanasan ko. Para din matuto ang iba mula sa akin. Sa mga lalaki, sana kung nakita niyo na yung isang babae o isang tao na tinanggap kayo ng buong buo, pinahalagahan kayo kahit gaano kayo kagago, kahit gaano kayo kaloko, sana pahalagahan niyo rin. Sana mahalin niyo rin. Alagaan niyo. Ibalik niyo yung pagmamahal na binibigay nila. Wag na wag mong antayin ang panahon na baka mawala rin sa'yo ang taong nagmamahal sa'yo ng lubos. Alam kong hindi lang to para sa mga lalaki. Sa panahon natin ngayon, para na to sa lahat. Sa lahat ng may nagmamahal. Mama Mia, ngayon po, 9 na taon na po ang lumipas. 9 na taon pero bawat buwan ng monthsary naming dalawa ay pumupunta pa rin ako sa libingan ni Kate at nagdadala ng bouquet of flowers para sa kanya. Flowers na hindi ko man lang naibigay nung buhay pa siya. Hindi lang tuwing monthsary ako bumibisita, Mama Mia. Pinupuntahan ko rin siya kapag may pinagdadaanan ako. Siya lagi ang kausap ko. Sinasabi ko sa kanya lahat. Kahit na wala na akong makuhang sagot, alam ko pa rin na nandyan si Kate at pinapakinggan lamang ang mga sinasabi ko. Love, kung nasaan ka man ngayon, I hope wala ka ng sakit na nararamdaman. I hope masaya ka na. I'm sorry I'm sorry kung huli na ang lahat bago ako bumawi sa'yo. I'm sorry kung huli ko nang na-realize. Kung na-realize ko lang na gaano kakahalaga nung wala ka na sa tabi ko. I'm sorry for hurting you. I'm sorry for letting you hurt yourself. Kate, patawarin mo ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa mga nangyari. Mahal na mahal kita, Kate. Ikaw lang hanggang ngayon. I'm so sorry. I'm so sorry kung nahuli ako. Mama Mia, hanggang ngayon po ay hindi pa rin ako ikinakasal.
Hanggang ngayon ay wala pa ring ibang babaeng nakapasok sa puso ko. At maniwala man kayo't sa hindi, 9 taon na po na wala akong naikakamang babae. Dahil sa tuwing sinusubukan ko, ay naaalala ko ang mukha ni Kate. Pumapasok sa gunita ko ang maganda niyang mukha na nakangiti sa akin. Maraming salamat po, Mama Mia, naway pagkuhanan niyo ng leksyon itong naging kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Mark. Maraming salamat, Mark, sa iyong pagtitiwala at pag-share ng iyong kwento ng buhay dito sa ating programa. Napakaswerte ng mga taong katulad mo na may nahanap na isang taong katulad ni Kate. Pero sana, gaya ng sabi mo, huwag baliwalain ang pagmamahal na yon. Huwag baliwalain ang pagpapahalaga na yon dahil minsan-minsan lang yun dumating. At baka dumating pa sa punto na pagsisihan nyo kung bakit nyo binaliwala ang isang taong tunay na nagmamahal. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kwento ng iyong buhay. Kung katulad ni Mark na meron ka ring kwento ng buhay mo na makakapagbigay inspirasyon o leksyon sa ating mga tagapakinig, please do like and share this video. Pagkatapos ay wag nyo ring kakalimutan, naku naman, ito pinaka-importante, na i-like at i-share ang video na to at mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ina-upload dito sa ating channel. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia at maraming salamat po sa inyong lahat sa taus-puso niyong suporta at pagmamahal. Magandang araw po!